Isang player ang approve nga para dito kay Coach Tim Cone na gusto talaga niyang makuha at ito ay si Melora Brown, isang big man na sigurado na sa lineup ng Gilas at posibleng makapagbigay ng kailangan niya yung magpapaganda sa galaw ng bola ng Gilas sa opensa at makapagbibigay ng impact sa depensa at rebound para sa Gilas team. Ayon nga dito kay Coach Tim Cone, nasa kamay na nga ng DFA, SBP at ng FIBA kung makakapaglaro nga ba si Melora Brown bilang local player ng Gilas Pilipinas, at agad-agad na sinabi ni Coach Tim Cone na talagang gusto niya ang batang big man na si Melora Brown. No-brainer ika nga niya at gusto niya na maidagdag nga sa kanyang Gilas lineup. Naghahanap ngayon si Coach Tim Cone ng isang big man na pwedeng tumapat nga sa impact ni Kai Sotto sa Gilas, isang rim protector na nako-complement ang galaw ni Junmar at ng iba pang mga Gilas players natin. Malaki talaga ang potential ni QMB na makapagbigay ng hinahanap ni Coach Tim Cone, isang sentro na makakatulong sa kanyang sistema at makukomplement ang laro ng ibang Gilas players. Mailalabas nila ang bawat kalakasan ng isa't isa sa loob ng basketball court. Nagpakita ng magandang laro si QMB sa USNCAA Division 1 at maging sa UAAP na kung saan sila ang naging kampyon ng torneo, at gusto nga rin ni Coach Tim Cone na subukan si Melora Brown sa kanyang sistema. Alam na alam ni CTC na hindi talaga maganda ang laro nila sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa kanya ang sisi at maging sa FIBA Asia Cup alam niya na siya pa rin ang magiging responsable sa kalalabasan ng laro ng Gilas. Kaya naman mag-i-stick si Coach Tim Cone sa kanyang taktika at diskarte at suporta tayo sa kanya. Pilay man ngayon ang kanyang lineup at nasa adjustment, wala ang isa sa kanyang main player sa rotation pero lalaban pa rin si Coach Tim at ang kanyang Gilas. So suportahan natin ito ngayon maging ang kanyang diskarte. Sa FIBA Asia Cup, win or lose, sa Gilas pa rin tayo. Isang tore na kagaya ni Kai Sotto, ito talaga ang pinakakailangan rin natin para gumana ng gusto ang sistema ni Coach Tim Cone. Tapos meron pa tayong Junmar at AG Edu na sinamahan pa nga ng QMB, at nandyan pa ang malakas na wingman natin na si JB. Kaso nga lang nag-iisa lang talaga ang Kai Sotto na meron tayo, 7'3", na maganda ang mobility at nakikita niya ang kanyang mga kakampi na malapit sa basket o open para sa magandang tira. Nasabi ni Coach Tim Cone na talagang ganun pa rin ang pool ng Gilas, hindi kalakihan ang magiging pagbabago, isa hanggang sa 2 players lamang ang kanyang inaalis at dinadagdag, at ngayon nga ay si Melora Brown ang target ni CTC. Gusto niyang subukan ang batang ito para sa Gilas team. Hindi rin natin masabi at kung oras na para sa ensayo ng Gilas sa FIBA Asia Cup, posible na baka magdagdag pa nga ito ng isang shooter sa Gilas lineup. Na-dominate naman ng Ginebra ang team ng Northport Batang Pier sa kanilang first game sa semifinals at nadepensahan ng maayos ng Ginebra ang kalaban nilang Northport. Partikular na nga si Arvin Tolentino, 8 points lamang ang kanyang nagawa laban sa team ng Ginebra sa first game ng semis. Step up naman itong si Troy Rosario para sa team ng Ginebra, 16-8-3 ang kanyang nagawa, halos double-double na nga ang stats na nagawa. Mainit ang pinakitang laro ng Barangay Tagay sa semis pero mahaba-haba pa ang best of 7 series at posible na makabalik at makalamang pa ang Northport Batang Pier sa serye kapag nagpabaya ang Barangay Ginebra sa kanilang mga laro. Sa kabila naman, panalo sina Calvin of Tanat ang team ng Talk and Text laban sa team ng Rain or Shine, pero asahan natin na hindi basta-basta magpapatalo ang isang Yangyaw at posible na baka sila pa nga ang makalusot sa finals. Hindi ganon kalaki ang chance pero posible pa rin na mangyari, lalong-lalo na nga at nasa game 2 pa lamang tayo ng semis. Marami pa ang posibleng mangyari sa serye at maaga pa para masabi natin na ang Talk and Text at Ginebra na ang maghaharap sa finals.